sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa Comelec, ito si Garcia. Yan, hybrid. Kung nauuso ngayon ng hybrid na kotse, gusto naman nila yung hybrid na election. Tama po yan, ako naniniwala dyan. Pero siguro mayroong mas magandang paraan para sa akin, para masolusyonan yung problema natin sa eleksyon. Mag-resign ka, Garcia. Ikaw ang problema eh. Kasi kahit mag-hybrid yan, pero siya pa rin ang nakaupo, wala din. Kasi hahanapan niya nagbutas. Pag ayaw niyang paupuin at meron siyang gustong paupuin, yun ang mananalo. Yung 2 million ang boto na 3 upuan, ayaw niyang paupuin. Diba? Ang nangyayari dito, dito sa administrasyon na to, hindi lang kay Garcia, pero pag-usapan natin itong Comelec, butasan eh. Hahanapan ka ng butas. Sabihin, hindi coach, tama naman eh, may questionable yung citizenship. Hindi questionable. Kasi yung si Uy, ang tatay niya ang naturalized. Pero pinanganak siya sa Pilipinas at natural ang kanyang nanay, natural born. So, natural. Totoong Pilipina. So, hindi dapat kini-question yung citizenship ni Uy. Si Tulfo nga hindi mo ma-question eh. So, sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa Comelec, ito si Garcia. Pagka gagawan nito ng paraan, hindi eh. Kasi talagang tao to ni paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampa ng impeachment. Yung pagtanggal kay George Garcia, hindi yun hindi yun pa sapat. Kasi kahit anong palit mo, palit ng isang chairman, kung palpak at kontrolado ng leader o kung sino o kinokontrol ng iba, wala kang patutunguhan dyan. Mauulit lang yan at mauulit. Pinakamaganda dyan, magsalita or talagang magsalita na si Chairman George Garcia sa mga isyong to. Kasi ang dami harapin niya lahat to at huwag siyang magpakontrol. Kaya nga sabi ko palagi sa vlog ko na bakit kaya hindi magkaroon ng sistema na yung hinahalal or yung inilalagay dyan sa Comelec ay galing sa botohan ng mga tao, ng taong bayan. Kasi kapag ang naglukluk dyan ay mismong leader, medyo pa tayo doon, medyo tagilid tayo doon. Katulad yan, di ba? Dating attorney ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa bang iisipin natin? Ano pa bang aasahan natin dyan? Ito po ay talagang ito ay lantaran na pangbababoy sa mga Pilipino. Biruin mo, walang respeto ang Comelec sa taong bayan dahil taong bayan ang nagluklok, taong bayan ang bumoto sa mga yan. Tapos ikaw pipigilan nyo na ilan lang kayo dyan. Kayo yung magdidesisyon. So kapag umabot to ng 2028 election, hindi si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Tandaan yan. Alam mo, totoo yan, partner. Kasi meron ng lumalabas na balita ngayon na talagang ito si VP Sara hindi nila pauupuin. Yun na hindi talaga yan. Kaya naniniwala ako dyan kasi ngayon pa lang, nararamdaman nila hindi sila mananalo sa impeachment kay VP Sara. Tingnan mo yung binubuo nilang team. Team ng tagadakdak. Ang lalabanan yung itong mga talagang sanay sa mga trial lawyers to, itong 16 lawyers na to Mga mga batikan yan sa gera ng hukuman. Sila lumalaban sa dakdak. Pero pinapasok na nila, nakakasuhan din ito sa ombudsman. Yung 16. Si VP Sara. Si VP Sara. So, ibig sabihin, doon pa lang, ino-open na nila yung possibility. Hindi, pwede pa rin naming kasuhan. Whatever happens sa impeachment, kakasuhan namin to sa pwede pang kasuhan ito. Kaya, yun ang pulot dulo niyan. At itong si Hello Garcia. Hello Garcia. Ito ang magiging malaking kasangkapan sa hindi pag-upo ni VP Sara. Dahil nabigyan na tayo ng sample nito. Kahit ibinoto at nag-decide ang taong bayan, Duterte Party List, gusto namin kayo, upo kayo dyan. Basta sinabi niya, hindi yan uupo. Oy, gusto ka namin. Hindi. Abante, upo. Basta ginusto nito, hindi maupo. Ano yan? Patikim yan.
ano yan, trial. Kumbaga practice. Parang yung ginawa ni Torre sa KOJC. Practice pa lang. Ang talagang ano niyan si Tatay Digong. Lumusot siya ron sa practice. Hindi gumalaw ang mga pulis. Hindi gumalaw ang AFP. Tinuluyan niya to si Tatay Digong. Sa totoo, hindi gumalaw ang AFP. Base pa nga nila yung ginamit. Itong Villamor Air Base, di ba? So ganito rin gagawin nito si Torre. Pwede. Lumulusot pagka ginusto ko, hindi na makapalag yung taong bayan. Kaya ito, hindi natin tatantanan to si Garcia. Araw-arawin ka talaga namin sa vlog. Ay, panuorin mo. Kasi hindi po pwedeng, ikaw na magdi-decide sa Pilipinas. Diba? Sabi nga ni Amy, di dapat ako na lang nagpresidente. Ikaw na kaya, Garcia, presidente. Total, ikaw rin naman nagdi-decide kung sinong gusto mong paupuin. Pero ako RJ, ano muna kita. Naniniwala ako talaga na hindi naman makakagalaw si Garcia kung walang nag-ano dyan. Walang nagkokontrol. Ang tanong kasi dyan talaga, bakit hinahayaan to ng Administrasyong Marcos? Bakit si Marcos walang question sa ginagawa ng COMELEC? Kasi siya ang leader eh. Halimbawa, si Pangulong Duterte ang ang Pangulo. Hindi hayaan to ni Pangulong Duterte. Sasawayin niya to. Una-una ako naglukluk sa iyo damay ako sa iyo. Ako ang nagtalaga sa dyan. So dapat maging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ganyan na halantaran ka na tapos may issue pa na 300 yan million ang matindi dyan. na binabayad or ino-offer ni ni Garcia na naginip nga ako eh. Ayan na naman. Yan, gusto ko yan. Oo. Sige. May isang senador or tumakbong senador para sa tama ba? May isang kandidato na tumakbong senador na inoperan din ng pera. Nako. Hinihingian nila, panaginip to hinihingan nila ng 400 million yung tao na yon para makakuha ng spot sa Magic 12. Mas mataas. Mas mataas yun, 400 million. Grabe Kaso tong taong to hindi pumayag. Kasi alam niya sa sarili niya na kahit hindi siya magbayad ng ganong kahalaking halaga, panalo pa rin siya. At talagang yun din naman ang nasa isip ko. Yun nga lang, itong taong to, Nalaglag. hindi na pasama sa Magic 12. Sa halip imbis na tumaas pa nga ang mga boto nito, parang na nakaltasan pa. Nako. Matindi yung panaginip mo, partner. Hanggang sa panaginip mo, suga pa to si Garcia. Oo Parang totoo. Parang totoo. Parang RJ. Alam nyo, puno na ang salop. Kasi Yan. nagsalita na yung retired general na si matindi. Segundo Metran umpisa na to Umpisa na to ng galit ng taong bayan. Kung hindi magsasalita yan, kung wala talaga silang nakikitang mali. At ayun nga, alam nyo si Garcia panay palusot. Pero ang sabi nga ni Attorney Harold papalusutan niya pa yung 300 million na kailangan mo ng 300 million na boto para ka manalo. 'Di ba? Papalusutan niya pa 'yun. Ito talaga makikita natin sa mga tao ni BBM na talagang kung hindi sinungaling, magaling magpalusot. Puro paikot-ikot na lang ang ginagawa ng mga to hanggang Pero bobo nga yung palusot niya. Oo nga Hindi shoot Pero siguro sa taranta na. Oo. Kasi para siyang para siyang nawindang Tapos bigla siyang in-interview. Ayun, hindi lang nila naintindihan yung sinabi ko. Na yun, kailangan mo ng boto na ganito, hindi yun ayun. Ayun, nawindang siya sa ganun. Kaya nataranta, kaya ayun ang nasabi niya. At makikita nga natin itong mga general na to. Sana marami pa. Sana marami pang marami pang mga yung mga militar, mga retiradong militar o especially yung sa natin, yung AFP. Sana magsalita na yan sila ngayon o mag-ingay para dito sa nangyayari kasi wala na tayong parang wala na tayong karapatan mamili kung sino yung gusto natin. Parang lang to parang formality. Di ba? Boto kayo, sige. Kailangan bumoto kayo para, karapatan nyo yung bumoto para sa mga gusto nyong maupo. Pero hindi Yung gusto naming maupo, walang nangyayari. Kayo pa rin ang nasusunod. Martial law na talaga.
Yung ano niyan, partner, yung nilabas niyan tong retired military na to. Yan ang puso ng mga uniformen natin. Yan ang puso ng pulis, ng sundalo. Yan ang katotohanan dyan. I'm sure sang-ayon sila dito sa reklamo na ayaw nila itong ginagawa ni Garcia. Alam niyo kung bakit? Sinong nanalo sa botohan pagdating sa mga uniform men, sa mga sundalo natin, police, media man? Straight Duterte. Yan po, hindi nila nadaya yan, pero yan talagang documented po yan. So, anong ibig sabihin nun? Yung support, yung galit, hindi lang makapagsalita itong mga ito. Dahil syempre, hawak sila ng mga bossing nila, hawak sila ng mga general na iba, hawak sila ng mga nasa posisyon, pero nakasigaw sila nung eleksyon. Yan ang sigaw ng puso ng mga pulis at sundalo natin nung eleksyon. At sino ang gusto ng mga pulis? Sino ang gusto ng mga sundalo? Duterte. Kaya sana, hindi ikaw lang ang magde-decide, hindi ka hari, Garcia. Paalala lang huwag tayong diktador.